Oh, mali. Dito nyo yan ilagay. Mga tinapay yan, bakit nyo ilalagay sa sabunan? Man, ano ba naman tong mga kinuha mong boy? Parang walang alam sa mundo. Sumulyap si Tenten kay Madam Jenny, ang may-ari ng grocery store sa bayan. Abala ito sa pag-uutos sa mga tauhan, kaya kampante siyang hindi mapapansin. Huwag mo naman kasing sigawan, mahal. Turuan mo. Bago pa yung mga yan. Ikaw talaga. Saad pa ng asawa nito. Napairap naman si Madam Jenny. Napairap naman si Madam Jenny. Kapag hindi nila inayos, silang sasabunin ko. Ba't pinapasahod ko naman? Bumilis ang tibok ng puso ni Tenten habang hawak-hawak ang pagkain na kinuha niya. Yon ang nakikitang pag-asa ng batang siya para lang mabawi ang kanyang gutom. Hindi niya naman gagawin yon kung nakakakain siya ng maayos. Pero bago pa siya makalabas, may humila na sa kuwelyo ng kanyang damit. Ano kinuha mo? Tanong ng asawa ni Madam Jenny. Bumaha ang takot sa dibdib ni Tenten. Wala po. Napatayo naman si Madam Jenny at lumapit sa kanila. Anong meron dyan? Anong ginawa ng batang yan? Biglang inilabas ng lalaki ang mga kinuha niyang pagkain. Hindi na maitanggi ni Tenten. Nahuli na siya. Nawala ang kulay mula sa kanyang mukha dahil sa sobrang kaba. May nanguha pala ng mga paninda ko. Ano ba naman yan? Pero isyuhin mo pang negosyo kung bata ka. Muntik na siyang mahampas ni Madam Jenny pero inilayo naman siya ng asawa nito. Jenny, wag mong saktan. Bata pa rin yan. Ipatawag na lang ang magulang. Sumabat naman ng isang boy. Wala ng mga magulang yan, boss. Naiwan na lang po sa tiyahin. Pamangkin yan ni Aling Nene. Namalayan na lang ni Tenten na nakaupo siya roon. Kausap ni Madam Jenny, ang kanyang tita Nene. Naku madam, pasensya na ho talaga. Hindi ko naman po alam na gagawin niya to. Saad ni tita Nene. Pasaway po talaga yan. Kahit ako nahihirapan akong sawayin. Manang-mana sa tatay niyang halangang bituka. Napayuko na lang si Tenten. Hindi naman siya masamang bata. Kung may masama man, ang tatay niya yon. Nanay niya lang naman ang naging mabuti sa kanya. Kaso wala na ito. Hayaan mo na, Jenny. Bata lang yan. Matutuwid pa. Sabi ng asawa ng may-ari. Hindi naman mahal ang mga kinuha. Ibigay na lang natin. Mukhang gutom talaga yung bata. Bakas naman ang pagtutol sa mukha ni Madam Jenny. Anong ibigay? Di parang hinayaan na rin natin ang ganyang gawin ng batang yan. Hindi pwede. Napabuntong hininga ang asawa nito. Ako nang bahala. Hindi niya naman uulitin yun, di ba? Umiling agad si Tenten. Hindi na po. Pasensya na po. Gutom lang po talaga ako. Napatingin si Tenten kay Tita Nene. Masama ang tingin ng ginang sa kanya. Siguradong matatamaan na naman siya pag uwi nila. Sa pagdating nila sa bahay, sumabog na ang galit ni Tita Nene na parang kalderong naiwan sa kalan. Binatukan nito si Tenten habang binibigyan ng matatalas na salita. Tumataas ang dugo ko sa iyong bata ka. Wala kang ibang dinala kundi sakit ng ulo. Manang-mana ka sa tatay mong masamang tao. Sigaw ni Tita Nene. Hindi na siya nakapagpigil. Tita, bakit po ba lagi nyo na lang sinasabi sa akin na katulad po ako ng tatay ko na masamang tao? Hindi ko nga po nakilala yun. Lumingon agad sa kanya ang kanyang tiyahin at malakas siyang hinampas ng plato sa mukha. Ba't sinisigawan mo na ako? Wala kang utang na loob na bata ka. Pasalamat ka't kinup ko pa kita at hinayaan kitang mag-aral kahit ayokong pumasok ka pa. Hindi naman talaga siya magpapapigil. Mag-aaral siya hanggat gusto niya. Yun na lamang ang pangako ni Tenten sa kanyang nanay. Ayaw niyang baliin yon dahil sa bruhan niya lang na tita. Habol ni Tenten ang sariling hininga. Tama na! Hindi naman po ako kukuha ng pagkain doon kung pinapakain niyo po ako ng maayos. Pagod na po akong tratuhin na parang asong gala. Laging gutom at laging nasasaktan. Hindi ka naman po kailanman nagpakita sa akin ng kaunting kabaitan eh. Nanlaki ang mga mata ni Tita Nene at humigpit ang pagkakahawak sa braso ni Tenten. Bakit ba kita pakakainin? Wala ka namang silbi. Anong karapatan mong magsalita ka sa akin ng ganyan? Ikaw na walang utang na loob na bata ka, pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa inyo ng nanay mo, umalis ka na sa bahay ko. Ayoko nang makitang mukha mo. Saan naman yan pupunta? Pinapalayas mo na naman, Nene. Sabat ng asawa nito. Mas lalong bumakas ang galit sa mukha ng tita niya. Wala akong pakialam.
Matas ang ugali ng bata na to. Kahit mamulubi yan sa kalsada, hinding-hindi ko na iintindihin pa. Nadurog ang puso ni Tenten. Wala na talaga siyang matawag na tahanan. Kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi, inipon niya ang kanyang kakarampot na mga gamit at umalis. Natagpuan na lamang ni Tenten ang sarili na nasa saradong palengke. Gabi na at ayaw niya rin namang matulog sa kalsada. Pumasok siya sa bandang loob at nang may makitang lumang folding bed, doon muna siya natulog. Kahit may mga insekto pang kumakagat, tiniis yun ni Tenten. Hoy! Bata! Anong ginagawa mo dyan? Tanong ng isang lalaki sa kanya pagkatapos siyang gisingin. Mabilis siyang bumangon at sinalikop agad ang kanyang mga gamit. Pasensya na po. Nakitulog lang po. Tiningnan siya nito ng mabuti. Naglayas ka? Pinalayas po, sagot ni Tenten. Mataman siyang tiningnan ng lalaki. Ako si Goryo. Dito ang pwesto ko. Nagbebenta ako ng mga isda. Anong pangalan mo at bakit ka pinalayas? Sinalubong niya naman ang tingin ni Mang Goryo. Ako po si Tenten. Pinalayas po ako ni Tita Nene. Ayos na rin po kasi sinasaktan at hindi rin naman po ako pinapakain sa kanila. Wala rin po akong mga magulang. Bumaha ang awa kay Mang Goryo at binigyan siya ng almusal. Sige. Dito ka muna. Kawawang bata. Mabilis niyang kinain ang binigay nitong pansit. Gutom na si Tenten. Hindi niya panadala ang mga binigay sa kanya ng asawa ng may-ari ng grocery store. Habang kumakain si Tenten, naging abala na sa pag-aayos ng mga isda si Mang Goryo. Binilisan naman niya ang pagnguya para makatulong. Mang Goryo, tulungan ko na po kayo. Magiliw na sabi ni Tenten. Umawang ang bibig nito. Ha? Oo, sige. Habang tumutulong sa pag-aayos ng mga isda, hindi niya napigilang magtanong. Mang Goryo, may alam po kaya kayong pwedeng trabaho para sa akin? Kumunot naman ang noon nito. Ang bata-bata mo pa. Napakagatlabi si Tenten. At kung hahayaan niyo po ako, sana makatulog po ulit ako rito sa pwesto niyo. Wala po akong matitirhan. Gusto ko po kasing mag-aral kaya gusto ko pong magkaroon ng kita. Ayaw ko pong maging mandurukot na lang o maging pulubi. Gusto ko po na may marating sa buhay. Bakas ang paghanga sa mukha ni Mang Goryo. Ipaalala mo nga sa akin na bata ang kausap ko. Matamis na napangiti si Tenten. Tumango si Mang Goryo. Sige, pwede kang tumulong sa akin pero kaunti lang ang maiaabot ko sa'yo. Marami pa akong pinapakain sa amin. Huwag kang mag-alala. Ituturo rin kita sa ibang tendero at tindera dito. Simula ng araw na yon, namuhay na si Tenten sa maliit na palengking yon. Kahit sa ang sulok, kilala na siya ng mga tindero at tindera. Kahit mga suking mamimili, kilala na rin si Tenten. Naging parte ng buhay niya at naging tahanan ang palengking iyon. Tenten, yung banyera ko, dalhin mo rito. Pabarihan mo nga tong 1,000, Tenten. Tenten, pakiusap. Walang tendera ko. Ikaw munang magdibaw ng bangus dito. Nasapo niya ang ulo sa sobrang daming tumatawag sa kanya. Sandali naman ho. Mahina ang kalaban. Isa-isa lang. Hindi naman ho ako manananggal na napuputol ang katawan at kikilos sa inyo ng sabay-sabay. Kalma lang ho. Pinagkakaguluhan nyo na naman po ang kapugian ko. Sinisigaw nyo pong pangalan ko. Baka mas marami ang magkandara pa sa akin. Tumawa naman si Aling Sonia. Sige na, Tenten. Sila naman ang asikasuhin mo. Ayos na ako rito. 3 banyera pala itong pinadala sa'yo. Kumuha ka na ng bayad ko dyan sa mangkok. Tumango na agad si Tenten at kumuha ng sapat na barya. Pagkatapos niya kay Aling Sonia, sinunod niya naman ang ibang nakikiusap sa kanya. Bukod sa pagbubuhat ng mga banyera, yun ang trabaho na bumuhay kay Tenten sa mga nakalipas na taon. Uutusan para kumilos, kikilos para sa kaunting kita. Palengke ang literal na naging tirahan niya. Tenten, anong oras na? Hindi ba't papasok ka pa sa school? Tanong ni Mang Goryo sa kanya. Bahagyan niyang nahampas ang kanyang noo. Ay, oo nga pala. Kayo naman ho kasi, pinag-aagawa niyo ako rito. Nakalimutan ko na kailangan ko pang pumasok sa school. Tumawa naman ang mga tindero at tindera. Halos lahat kasundo niya roon. Halos lahat din, naging magulang na sa kanya. Nabuhay siya ng ganoon. Minsan ay kung hindi pera, pagkain naman ang iniaabot kay Tenten. Hindi ka makakaligo, sabi sa kanya nang nagbabantay sa banyo sa palengke. Walang tubig, wala ring supply sa loob. Umawang ang bibig ni Tenten.
Ano ho? Sobrang laki ng problema niya. Amoy pawis at amoy isda. Halo-halo na nga ang kanyang amoy. Hindi pwedeng hindi siya maliligo, pero mas lalong hindi naman siya pwedeng umabsent. May exam pa si Tenten. Ano ba yan? Amoy isda? Ang lansa! Sino ba yun? Alam ni Tenten na siya na naman ang pinaparinggan ng kanyang mga kaklase. Siya lang naman talagang amoy isda sa kanila. Huminga siya ng malalim at hindi na lang lumapit sa kahit na sino. Hindi talaga siya mapakali sa sarili. Hoy, tingnan mo! Yung lalaking amoy isda! Kanina pa yan! Umaalingasaw sa room kanina. Sigaw ng isa sa mga lalaki mula sa grupong naglalakad. Namula ang mukha ni Tenten, ngunit hindi siya lumingon. Pinikit niya ang kanyang mga mata at mas lalo pang lumayo para hindi madikit sa mga estudyante. Sanay na si Tenten sa mga ito. Ang mga insulto, biro, paraan ng pagtrato sa kanya, lahat nakasanayan niya na. Tila isang bansag yun na hinding-hindi na mabubura pa. Baka may kinuha na naman siya sa grocery store ni Madam Cherry. Kaya may kinakain ngayon. Pangaasar pa ng isang boses. Tumaas ang isang kilay ni Tenten at hindi niya na napigilang sagutin. Ano na namang sinasabi nyo? Itong kinakain ko, pinaghihirapan ko ang mga pinangbili ko rito. Ang tagal-tagal nang nangyari yon, inuungkat nyo pa rin. Pero tumawa lang ang mga ito at nilubayan na si Tenten. Naiinis lang talaga siya kapag binabalik pa ang mga bagay na tapos na at pinagsisihan niya na. Sobrang tagal nang nangyari pero para pa rin na pakong binabaon sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang patulan ng mga yon. Sarado ng mga utak nila. Saad ni Sabrina at tumabi sa kanya. Hoy, Tenten, naligo ka ba? Bakit may isda ka? Ang lansa mo naman. Napabuntong hininga si Tenten. Kanina ko pa nga problema to. Hindi ako nakaligo. Walang tubig sa palengke kanina. Kahit anong punas ang gawin ko, nakadikit pa rin sa katawan. Siguradong may mga ibabansag na naman sa akin ng mga to. Natutong mabuhay si Tenten sa mundong hindi nagmamalasakit sa kanya. Hindi tatagal kung hindi pagtatrabahuhan. Kaya nang maging kaibigan niya si Sabrina, medyo nabago ang mga pananaw na yon. May isang tao pa rin pala na kayang magmalasakit kahit walang kapalit na hinihintay. Halos ipaligo ko na rito sa towel kong pabango. Feel ko okay na to. Wala na masyadong amoy. Hindi na matindi. Nakangiting sabi ni Sabrina. Napangiti rin si Tenten. Salamat. Maarte ka pero tinutulungan mo ako sa ganito. Napairap naman ang dalaga. Okay na sana. Tinawag mo lang akong maarte. Nauwi sa tawa ang kanyang ngiti. Sabihin mong hindi. Hairpin mo pink. Towel mo pink. Bag mo pink. Tumbler mo pink. Ang arte-arte, Sabrina. Cute kaya ang pink? Dagdag pa ng dalaga. Wala naman akong sinasabing pangit. Ang sinasabi ko lang, kahit maarte ka, hindi ka nadidiring lumapit sa akin. Hindi mo ako inaasar at pinagtatawanan. Salamat. Marahang wika ni Tenten. Umiling si Sabrina. Walang dahilan para pagtawanan ko ang mga struggle mo sa buhay. Kapag pumupunta kami ni Mama sa palengke at nakikita ka namin, palagi ka naming inaabutan ng pagkain. Naawa nga siya sa'yo. Alam mo ba, gusto ko niyang ampunin nung malaman niyang wala ka ng parents at pinalayas ka ng tita mo. Suki ni Mangorio ang mama ni Sabrina. Palaging kasama sa pamimili, kaya palagi niyang nakikita. Hanggang sa lumaki, naging close na rin sila. At nang maging binata, nagugustuhan niya na si Sabrina. Nawala naman agad ang ngiti ni Tenten. Okay sa akin ang may umampon, pero kung mama mo lang din, Sabrina, tatanggihan ko agad. Ayaw ko naman na maging kapatid ka. Napanguso si Sabrina. Dahil ano? Dahil maarte ako? Dahil gusto kita. Bulong ni Tenten. Aha, ano? Ano yun, Tenten? Umiling siya't nauna nang maglakad. Wala, tara na. Malapit nang matapos ang break. Baka mahuli tayo sa classroom natin. May exam pa. Nang makapasok sa classroom, hindi na lang pinansin ni Tenten. Umaalingaw-ngaw pa rin ang tawa sa kanyang tenga. Ngunit pinilit niyang hindi yun pansinin. Walang nakakaintindi sa kanya sa school kundi si Sabrina lamang. Walang ibang nakakita sa kanya na higit pa sa batang nakatira sa mabahong palengke at mandurukot na naging kasalanan niya sa nakaraan. Ngunit may goal si Tenten. Gusto niyang makatapos ng pag-aaral. Nais niyang matuto. Araw-araw, nagtatrabaho siya sa palengke para lang mabuhay. Marangal at para sa kanya, hindi katawa-tawa.
Hindi naman madali kay Tenten ang mag-aral, lalo na kung nakikipaglaban din siya para mabuhay at mapakain ng sarili. Wala siyang maayos na lugar para makapag-aral. Kadalasan, nag-aaral siya sa palengke na halo-halo ng amoy kaya hindi siya makapag-concentrate. Bakit ba siya nag-aabala pang pumasok? Grabe, nakakasuka ang amoy niya kanina. Natatawang sabi ni Greg. Pero medyo okay na ngayon. Hindi na parang basang aso na sinubuyan ng malansang tubig. Saad naman ng kaibigan nito. Naikuyom ni Tenten ang kanyang mga kamao. Palagi na lamang ganoon pero hindi siya titigil. Hindi ngayon at hindi kailanman. Nasa na bang maarting yun? Uwing-uwi na ako. Saad ni Tenten habang hinahanap si Sabrina sa buong school. Nakaupo si Sabrina sa gilid ng gate. Tumatawa habang nakikipag-usap sa isang lalaki na hindi kilala ni Tenten. Nasa likod pa ng bench ang braso ng binata kung saan nakaupo ang mga ito. Anak ng... Sinong lalaking yun? Naiinis niyang tanong sa sarili. Mukhang pinapormahan si Sabrina. Mas lalong nainis si Tenten. Kumikislap ang mga mata ni Sabrina habang natatawa sa sinasabi ng epal na binata. Tumigil si Tenten sa kanyang kinatatayuan, parang lawin na nakatanaw sa kalaban. Napalingon sa kanya si Sabrina. Hoy, Tenten! Nandyan ka na pala. Tumayo agad ang dalaga at sumabay sa kanya. Halika na, umuwi na tayo. Nauna na siyang maglakad. Hindi niya na talaga mapigilan ng inis. Wala dapat siyang pakialam pero para siyang kinakanta ng sariling puso. Nang malapit na sila sa kanto ng kanilang karaniwang daan, naramdaman ni Tenten ang kamay nito na tumapik sa kanyang balikat. Tenten! Mahina ang boses ni Sabrina at medyo nalilito. Bakit ka nauuna? Akala ko sabay tayong uuwi. May problema ba? Galit ka ba sa akin? Bakit mukha kang galit? Napatingala si Tenten at natigilan sa paglalakad. Hindi niya namalayan na mas mabilis na pala siya sa dati. Sinusubukan niya lang naman na maglagay ng mas maraming distansya sa pagitan nila hanggat maaari. Hindi niya kasi pwedeng maramdaman iyon. Ayos lang ako. Bulong ni Tenten at binilisan ng lakad. Wala naman akong problema at hindi rin ako galit. Pero pinilit itong sumabay sa kanya. Tenten, anong nangyayari? Kakaibang kinikilos mo simula kanina pa. I mean, halos hindi ka nag-hi sa akin ngayon. Hindi ka naman ganyan. Ramdam niya ang mga titig nito sa kanya ngunit hindi niya ito nilingon. Hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag. Hindi niya alam kung papaano sasabihin ang matagal nang namumuo sa loob niya. Okay lang ako, Sabrina. Ulit ni Tenten, bagamat may pait sa mga salita. Bumagal ang mga hakbang ni Sabrina at hinila ang polo niya. Tenten, kumikilos ka na parang may mali. Kaibigan kita. Alam mong masasabi mo sa akin ng kahit ano. Hindi ka naman ganito ah. Sumikip ang dibdib ni Tenten. Dapat ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Dapat ngumiti siya at sinabing wala lang. Pero may sumabog sa loob niya. Isang bagay na hindi niya hinayaang makita ng sino man noon. Wala na siyang pamilya. Pinagmalupitan pa siya ng kanyang tita Nene. Kaya kapag may mga taong nagpapakita sa kanya ng pag-aalala at kabaitan, gusto niyang angkinin agad. Okay, sige. Bulalas ni Tenten at lumingon sa dalaga. Nagsiselos ako. Nakita kita kasamang lalaking yun kanina. Nagsiselos ako. Sobrang nagsiselos ako, Sabrina. At hindi ko kinaya kaya ganito ko ngayon. Napakurap si Sabrina sa pagkagulat at napaatras ng kaunti. Nagsiselos? Sa kanya? Pero bakit, Tenten? Pakiramdam niya'y sumikip ang kanyang dibdib. Dahil siya ang lahat ng hindi ako. Siya, nasa kanya ng lahat. Malamang na mayroon siyang pera, maayos na pamilya, isang kinabukasan. Lahat ay inilatag na para sa kanya. At ako, wala akong ganun. Kung hindi ko paghihirapan, hindi ko pa makukuha. Naiinis ako at nagsiselos kasi may mga bagay siya na wala ako. May mga bagay siyang mapapatunayan sa'yo samantalang ako, wala. Kumunot ang noo ni Sabrina. Tenten, anong pinagsasasabi mo? Sinasabi kong nararamdaman ko para sa'yo. Sabi ni Tenten at nanginginig sa emosyon ng boses. Mahal kita, Sabrina. Matagal na kitang mahal. Pero hindi ko kayang ipakita sa'yo. Hindi akong lalaking yun para sa'yo. Mahirap ako. Nakatira lang ako sa palengke.
Wala pa akong maibibigay sa'yo. Nakatayo roon si Sabrina at halatang natigilan. Umawang ang bibig nito, parang may gustong sabihin pero hindi mahanap ang mga tamang salita. Hindi ko alam, bulong ni Sabrina. Siyempre hindi mo alam. Bulong ni Tenten at umatras. Ako lang ang batang nakilala mo nun sa palengke. Yung amoy isda at parang walang kinabukasan. Bakit ko maiisip na ang isang katulad mo ay gugustuhin ng isang katulad ko? Tenten, sabi ni Sabrina. Makinig ka sa akin. Hindi mo kailangang alamin ang lahat. Hindi mo kailangang maging ibang tao. Hindi mo kailangang mainggit at ikumpara ang sarili mo sa kasama ko kanina. Gusto rin kita. Nanlamig si Tenten. Muling nanikip ang kanyang dibdib. Gayunpaman, sa pagkakataong yon, may nakita na siyang pag-asa. Gusto mo ako? Tanong ni Tenten na halos hindi makapaniwala sa mga salita. Dahan-dahang tumango si Sabrina. Gusto kita kung sino ka. Hindi para sa kung ano ang mayroon ka sa buhay. Ngunit para sa kung paano ka mabuhay. Para sa lahat ng pinagdaanan mo, na natili ka pa rin na mabait, malakas at hindi sumusuko sa buhay. Gusto kita, Tenten. Noon pa man ay gusto na kita. Sa loob ng mahabang sandali, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Hindi siya makapaniwala. Hindi makapaniwala na makikita siya ni Sabrina, ang taong matagal niya ng kaibigan na higit pa sa isang mahirap na bata lang noon. Tapos, ano ngayon? Bulong ni Tenten sa magaspang na boses. Ngumiti si Sabrina sa kanya. One step at a time lang, Tenten. Dahan-dahan lang muna. Pagkatapos ng araw na yon, mas lalong nagkaroon ng koneksyon sa pagitan nila ni Sabrina. Hindi rin nagtagal at naging sila. Nang sumapit ang 18 taong kaarawan ni Sabrina, nandoon siya at imbitado. Nang sinabi ng mama nito na isa siya sa 18 Roses, sobrang saya ni Tenten. Kahit lihim pa lang ang relasyon nila, ayos lang sa kanya. Masakit ang likod mo? Tanong ni Sabrina sa kanya habang pauwi sila. Marahan siyang tumango. Marami akong nabuhat kahapon sa palengke tapos puro mabibigat pa. Nagsabay-sabay yung mga delivery kaya marami ring trabaho para sa akin. Buong araw siyang may dalang mga kahon sa palengke. Sumasakit ang kanyang mga kalamnan, ngunit hindi yun naging hadlang sa kanyang pag-iisip tungkol sa dalaga. Inabot niya lang dito ang isang simpleng bracelet na binili niya. Hindi mahal, pero sinikap niya pa rin makabili. Sapat ng mga ngiti ni Sabrina para bumilis ang tibok ng puso niya. Napaka-sweet mo talaga, Tenten. Hindi na naman kailangan ng ganito, sabi ni Sabrina habang tinitingnan ng bracelet. Pero gustong-gusto ko pa rin. Hindi magandang regalo ko sa birthday mo kaya pinilit kong makabili ng mas maganda at mas mahal. Gusto kong makita kang masaya. Taos-pusong sagot ni Tenten. Nang malapit na sila sa dulo ng kalye, nagsimulang kumulimlim ang kalangitan. Tumingala si Sabrina at napasimangot. Mukhang uulan. Tumango si Tenten. Oo, baka malakas. Nang magsimulang bumagsak ang mga unang patak ng ulan, bigla na lang lumakas ang buhos. Napasigaw si Sabrina habang nababasa ng ulan, kaya mabilis na hinawakan ni Tenten ang kamay nito. Hinila niyang dalaga patungo sa pinakamalapit na silungan. Tara, sumilong muna tayo sa kubo ni Mang Kiko. Sigaw niya dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Maliit lang ang kubo, sira-sirang barong-barong sa gilid ng bukid na ginagamit sa panahon ng pag-aani. Dahil sa lakas ng ulan, pumasok na muna sila sa loob. Ang lakas ng ulan, mukhang mamaya pa yan titila, sabi ni Sabrina at bahagyang natawa. Mukhang magtatagal tayo dito. Pumasok si Tenten sa loob, nakakapit sa balat ang basang damit. Pinunasan niyang mukha gamit ang likod ng kamay, saka tumingin sa dalaga. At least wala na tayo sa ulan. Nabasa ka na, baka magkasakit ka. Tumango si Sabrina. Hawak-hawak pa rin ito ang bracelet na binigay niya rito. Na-appreciate ko talaga tong bracelet, Tenten. Mahina nitong sabi. Pero alam kong nagsusumikap ka para sa pera mo. Hindi mo kailangang gumastos pa sa akin. Naramdaman ni Tenten ang paninikip ng kanyang dibdib. Naiinis siya na nag-aalala ito sa kanya sa aspetong iyon. Nais niya lang naman ibigay sa dalaga ang lahat ng kaya niyang ibigay kahit paghirapan niya pa. Huwag mo nang isipin pa yon. Humakbang si Tenten palapit at isinuot ang bracelet dito. Worth it naman.
Makita lang kitang nakangiti. Tumingala si Sabrina sa kanya at hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Sa ilang sandali, parang nawala ang mundo sa labas. Ang ingay ng ulan, ng mga kidlat, lahat ng iyon parang kumukupas. Naiwan silang dalawa sa tahimik na espasyo ng kubong iyon. Ramdam ni Tenten ang pagtaas ng init sa pagitan nila. Nakikita niya yon sa paraan ng pagtitig ni Sabrina sa kanya. Humakbang pa siya papalapit. Ilang pulgada na lang ang layo ng katawan ni Tenten sa katawan nito. Bumaba ang mga mata ni Sabrina sa kanyang labi. Pagkatapos, bumalik sa kanyang mga mata. Hindi lumayo ang dalaga. Hindi nito sinabi sa kanya na huminto. Alam mo naman, di ba? Na mahal kita, Sabrina. Tanong ni Tenten. Marahan itong tumango. Oo, alam na alam ko yon. Naglapat ang kanilang mga labi. Nang hindi ito humiwalay, lumalim pa ang pinagsaluhan nila. Ngunit kahit na tumindi ang lahat, may bumubulong sa kanyang isip na hindi yun dapat mangyari. Hindi pa at hindi ng oras na yun. Bahagya siyang umatras. Sabrina, hindi ko alam kung dapat ko bang gawin to. Hindi ako... Umiling si Sabrina, parang nagmamadali. Tenten, ganon din ang nararamdaman ko. Palagi kong nararamdaman. Alam kong hindi pa ito ang tamang oras, pero sa ngayon, gusto lang kitang makasama. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Mas matindi sa pagkakataong yon at may pakiramdam ng desperasyon. Alam nilang dalawa na wala silang ingat. Ngunit sa sandaling yon, parang hindi na talaga mahalaga ang kahit na ano bukod sa kanilang dalawa. At ang kapusukang iyon, tiyak na magdadala ng pangmatagalang problema. Hindi mo iginalang ang aking anak sa pagiging pabaya mo. Sigaw ng mama ni Sabrina pagkatapos siyang sapakin. Pumunta ka sa bahay ko at sasabihin sa akin na buntis ang anak ko at pagkatapos, inaasahan mong uupo lang ako dito at makikinig sa mga dahilan mo? Anong klase kang lalaki? Ang babata niyo pa. Umiyak si Sabrina sa tabi niya. Ang mga paghikbi nito, dinudurog ang puso ni Tenten. Nabaluktot ang mukha niya sa sakit, pisikal at emosyonal. Alam niya naman na deserve niya ang sapak na yon. Wala pa po akong masyadong maibibigay sa ngayon. Seryosong wika ni Tenten. Alam ko pong hindi ako ang lalaking inaasahan niyo para sa inyong anak. At alam ko pong nagkamali ako. Pero pakiusap, nakikiusap po ako. Huwag niyo pong ipakasal si Sabrina sa taong walang narating sa buhay. Ngumisi ang ama ni Sabrina. At anong gusto mo? Takasan ng anak ko? Nabuntis mo ang anak ko at ngayon, gusto mong humingi ng pahintulot sa akin na huwag kanyang ipakasal? Ibang ka ba? Hindi nagpatinag ang mga mata ni Tenten. Alam ko pong wala akong pera o katayuan at alam ko pong wala akong karapatang humingi sa inyo ng kahit na ano. Pero mahal ko po ang inyong anak at gagawin ko po ang lahat para maitamang mga bagay-bagay. Hindi ko po siya kayang pakasalan ngayon. Hindi ganito na walang maayos na plano. Hindi pa po ako handang maging asawa. Pero pangako, mag-aaral po ulit ako. Makakakuha ako ng mas magandang trabaho. Magsisikap po ako. Si Sabrina, mag-aaral din po siya ulit. Dahil alam ko pong yun ang gusto niya. Ayoko pong tumigil ang mga buhay namin dahil lang magkakaroon na po kami ng anak. Ibinuka ng ama ni Sabrina ang bibig upang tumutol, ngunit nagpatuloy si Tenten. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Pananagutan ko naman po ang mag-ina ko. Pero hindi muna po sa ngayon. Pakiusap po. Hayaan niyo po akong mag-aral at pag-aralin niyo pa rin po si Sabrina pagkatapos niyang manganak. Hayaan niyo po sana kami na bumuo ng kinabukasan para sa batang ito. Bigyan niyo lang po ako ng oras. Bigyan mo po kami ng oras. Ang hinihingi mo... Mabagal, nasabi ng ama ni Sabrina. Ay, ang alagaan namin ang anak ninyo ni Sabrina? Opo, kahit kaunting alalay lang po. Para pa rin po sana kay Sabrina dahil alam ko pong mahal niyo pa rin naman po siya. Mahina niyang sabi. Matagal bago sumagot ang ama ni Sabrina. May 2 taon ka lang. Tumutol agad si Sabrina. Papa, anong 2 taon? Ni hindi pa siya makakatapos ng college noon. Umiling naman ang ama ni Sabrina. Kailangan niyong matuto at harapin ang consequences ng mga ginawa ninyo. Hindi naman kayo pwedeng huminto maging magulang, lalo't lalaki na rin ang bata. Pasalamat kahit binibigyan ko kayo ng option. Oo, pag-aaralin namin si Sabrina pero hanggang sa matapos lang ang palugit namin sa'yo. At ikaw, 2 taon lang ang ibibigay namin sa'yo.
kailangan mong panindigan ang mag-ina mo. Panagutan mo ang anak ninyo at ikaw ang magpatuloy sa pagpapaaral kay Sabrina. Sinira mo kinabukasan niya, kaya dapat ikaw mismo ang umayos. Hindi ka namin tutulungan. Mahirap, di ba? Naging mapuso kayo, kaya mas maghirap pa kayo. Patunayan mo ang kaya mong ibigay. Kung mabigo ka, kung hindi mo tinupad ang mga salita mo, kukunin namin ang anak at apo namin. Lulubayan mo si Sabrina at ang anak ninyo at hindi mo na sila makikitang muli. Tumango si Tenten habang namumuo ang mga luha. Hindi siya madaling matakot, pero nang sinabi nito na hindi niya na makikita pang mag-ina niya, para siyang babawian ng buhay. Hindi siya sigurado kung magagawa niya yon sa ganoon kabilis na panahon, pero gagawin niyang lahat ng makakaya niya. Simula ng araw na yon, nag-isip na siya ng plano. Pagkatapos ng high school, hindi na nag-enroll sa kolehiyo si Tenten. Inisip niya rin na umalis muna sa palengke. Alam niyang hindi niya makikita roon ang pag-unlad. Kaya ang ginawa niya lamang, nag-enroll sa vocational courses. Welding ang kanyang pinag-aralan para may skills na alam. Nag-aral siya habang nagtatrabaho at paminsan-minsan, binibisita niya rin si Sabrina. Sabihin mo lang, baka may kailangan kang vitamins. Ako nang bibili. May extra pa naman ako. Sabi ni Tenten. Umiling si Sabrina at matamis na ngumiti. Tenten, hindi na. Sapat na sa akin na bumibisita ka at inaalala mo kami ng anak mo. Ang perang kinikita mo, ipunin mo't itago. Mas kailangan mo yan ngayon. Binigyan naman tayo ng chance. Inaalagaan naman ako ng mga magulang ko rito. Kumapit muna tayo sa kanila hanggang hindi pa natin kaya. Samantalahin muna natin na ginagastusan ako ng mga magulang ko ngayon habang inaayos pa natin ang mga buhay natin. Tenten, nahihiyan na rin naman ako sa kanila pero kailangan nating magtiis. Babawi na lang tayo kapag maayos na lahat. Nagkaroon naman si Tenten ng trabaho bilang welder. Yun nga lang, nakukulangan pa rin siya. Hindi gusto ni Tenten na makapagbibigay lang ng sapat para sa mag-ina niya. Gusto niya ng stable na buhay, na kahit hindi siya magtrabaho ng 1 linggo, hindi pa rin sila magugutom. 2 trabaho ang kinuha ni Tenten. Bukod sa pagiging welder, natanggap siya ng isang byudo at walang anak na Chinese sa negosyo nito sa tulong ni Mang Goryo. Tungkol sa seafood na dinideliver sa mga palengke ang trabaho nito. Dahil alam niyang sumuri ng mga isda at lamang dagat, at alam niya na ang mga bagsakan at pasikot-sikot, madali siyang natanggap. Dahil sa maayos na trabaho, nakuha niya ang loob ng Chinese at kahit sa mga kliyente nito, halos siya na ang pinapakausap. Kung ano-ano rin kasi talaga ang negosyo ng boss ni Tenten, kaya kung sino-sino na lang din ang pinamahalan nito sa iba't ibang negosyo. Anak, huwag kang malikot, pagod ng papa mo, saway ni Sabrina sa anak nila. Napangiti naman si Tenten. Ayos lang, mahal. Nakakawala naman ng pagod itong si Rico. Lumapit sa kanya si Sabrina at inabutan siya ng kape. Kamustang trabaho, mahal? Ayos lang naman. Ang daming kliyente ni boss. Ako na lang ang naguguluhan. Busy rin ako sa welding shop kanina. Mabuti na lang. Minsan ikaw nang sumasagot. Nakuha niya na si Sabrina at ang anak nila sa poder ng mga magulang nito. Pakiramdam niya rin kasi, kaya niya ng pag-aralin si Sabrina at alagaan ang anak nila. Hindi naman siya nabiguroon. Tumawa si Sabrina. Okay lang, nagiging sideline ko rin naman. Pinapasahod din ako ni boss dahil nga natutuwa yun sa ating dalawa. Pareho tayong masipag at may concern sa negosyo niya. Napabuntong hininga si Tenten. Pero, wag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Hayaan mo na ako na lang ang nagtatrabaho. Kung gusto mo ng sariling pera, bibigyan na lang kita. May pangako ako sa mga magulang mo. Gusto nilang makatapos ka pa rin ng pag-aaral. Kaya kailangan makagraduate ka. Saka kapag hindi ka nakagraduate, hindi papayag ang mga yun na maikasal tayo. Alam mo namang atat na akong maikasal tayong dalawa, Sabrina. Naglalambing na kumandong sa kanya si Sabrina. Ako rin, gusto ko nang maikasal tayo. Kapag nakagraduate ako, pangako, tutulong ako sa iyo sa pagtaguyod ng pamilya natin. Napangiti si Tenten. Yon ang gusto niya kay Sabrina. Gusto rin ito kung ano ang makakabuti sa kanilang pamilya. At sa lahat ng paghihirap at pagsisikap, naging tuloy-tuloy ang swerte para kay Tenten. Ano po? Babalik na kayo sa China? Tanong ni Tenten sa kanyang amo. Tumango naman ito. Oo, ikaw. Sa'yo aking negosyo. Ikaw, swerte pera. Kita ko, ikaw galing hawak pera. Napangiti naman siya.
Salamat ho. Siguro dahil lumaki nga ho ako sa palengke at halos sa mga nasa paligid ko. Mga tendero-tendera, kaya maalam din ho ako sa negosyo. Itinuro nito ang mga seafood sa paligid nila. Simula ngayon, aking negosyo. Sa'yo na. Ito yung puhunan. Ikaw bahala manage. Sa'yo kita. Ikaw hindi hirap. Mga kliyente sa'yo tiwala. At kita ko yung mukha. Maraming liwanag at ikaw swerte sa buhay. Nanlaki ang mga mata ni Tenten. Hindi siya makapaniwalang binibigay na nito sa kanya ang negosyo. Hindi naman gaanong kalaki, pero sapat na't buo na rin. Kaya nang binigay sa kanya yon, minahal talaga ni Tenten ang negosyo. Napalaki niya at sa tulong ng asawa niya ay mas lalo pang umunlad. Dahil sa business ang tinapos, marami rin talagang alam si Sabrina sa negosyo. Hindi na lang sila sa malalaking palengke nagsusupply, maging sa malalaking grocery store sa iba't ibang panig ng bansa. Hanggang sa namalayan niya na lamang na madali na lang kitain ang milyon sa kanila. May nagchat sa akin, mahal. Saad ni Sabrina. Sinuot ni Tenten ang kanyang sapatos. Sino? Si tita nene mo, humihingi ng tulong. Na-stroke yung asawa. Bibigyan ba natin? Tanong nito. Natigilan saglit si Tenten. Ang tagal niya nang hindi nakakausap ang tita niya. Galit siya sa mga ginawa nito pero hindi niya pa rin matitiis. Siguro dahil alam niya rin sa sarili niya na pamilya pa rin ito. Bukod doon, hindi naman naging masama sa kanyang asawa nito. At sa katunayan pa nga, nagtatrabaho ang mga pinsan niya sa kanyang welding shop pati na rin sa port. Binigyan niya ng trabaho para hindi palaging nanghihingi sa kanya. Sige, sakit naman ang dahilan. Padalhan mo ng pera, mahal. Tumayo si Tenten. Halika na. Baka mahuli tayo sa high school reunion. Pagkarating sa venue, napangiti na lang si Tenten sa atensyon ng mga kaklase niya. Dati siyang inaasar na amoy isda at mandurukot, pero nag-iba na. Hindi niya na rin naman masyadong dinidibdib dahil mga bata pa sila noon. Kahit pabango, pang mayaman, hindi na amoy isda. Ibang-iba na talaga, Tenten. Natatawang sabi ni Greg na numero 1 nangaasar sa kanya noon. Natawa na lang din siya. Muntik na kitang masapak dati sa sobrang inis ko sa'yo. Nagtawanan na lang sila. Wala na ang mga pangaasar at puro mga papuri na lamang. Sabay-sabay na rin naman silang binago ng panahon at mga pinagdaanan sa buhay. Hinawakan ni Tenten ang kamay ni Sabrina. Hindi umayon sa plano niya ang lahat, pero may binigay pa rin na mas magandang buhay ang Diyos para sa kanila. At lubos na ipinagpapasalamat yon ni Tenten. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na hindi pa huli ang lahat para mangarap. Kung nakagawa tayo ng pagkakamali at mga hindi wais na desisyon sa buhay, may pag-asa pa para muling bumangon at mas gumawa ng maganda kesa sa dati. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.